survival talaga yung inisip ko noon. Nag-start muna ako ng mga sugar daddies. So nasanay ako nung nag-pandemic sa loob ng kwarto, harapan ng camera. Mas open ako. Na-inlove ka na ba sa industriya? Yes. Okay. Yung industriya ng ano siya talaga? Ano yung nakaka-inlove? Ano yung behind, yung hindi alam ng mga tao? Na-express ko yung sarili ko. Mahirap maging Sharinami. Hindi naman porket umuungol ako sa harapan ng camera o nagpapakita ng private part ko sa camera. Ganun din ako na kung kani-kanino lang din ako magpapakita. At kung kani-kanino ka lang din makikipagbembang. Actually, sa bahay naman hinihiwalay ko yung Sharinami na image ko sa totoong buhay ko. Pero nalagasan na ako ng mga kaibigan. Kasi ang hirap kasi i-open sa public na adult content creator ka tapos family-oriented ka. Nabibili ko kasi kung ano yung gusto ko Dahil sa work na to, nakapag-explore pa ako ng mga pwede ko pang kayang gawin. Hindi lang basta sa kama, may mga bagay pa. Oo. Natawa ko doon. Oo nga. Natawa ko doon. Okay. Diba? Yun naman Di lang basta sa pagsubo at kung ano man. Diba? Oo. May ibang bagay pa na okay din What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bry Podcast. At syempre kung gusto nyo naman na itong content na to, malamang kasi isa ka sa mga nanonood dyan, mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Help me reach 1 million subscribers. Pwede nyo rin pakinggan to sa Spotify, sa kotse. At syempre biggest shoutout sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At huwag nyong kalimutan ang suporta nyo sa Picotin perfume ni Tio Bry. Meron siyang 5 variants: Picotin Padrino, Sputing, Original, Harabas, at syempre Habulin. Mabibili nyo yan sa Facebook, Shopee, at syempre sa TikTok. Available na yan. Siguraduhin nyo lang na tamang channel at legit yung mga inaano nyo. Sa TikTok, Picotin Perfume. Sa Facebook, Picotin Perfume din. At syempre sa Shopee, same din, Picotin Perfume. Alamin nyo lang na siguradong legit na mga shops yan. At syempre, napaka-special ng episode natin ngayon. Dahil ang guest natin ay malamang sa malamang, hindi nyo man aminin, kilala nyo siya. Diba? Simula nung pandemic, madami siyang napatangkad sa inyong lahat. Diba? Madami siyang na-entertain sa inyo. Sikat na sikat tong taong to, pero hindi siya pinagkakaguluhan sa mall kasi nga ayaw nga umamin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Alam nyo na kung bakit. Siyempre, papakilala ko walang iba kundi si Sharinami. Yes. Hi, Tio Bry. Kamusta ka? Okay naman. Maraming salamat. Natuloy din tayo. Oo, yan. Buti naman. Corporate yung pormahan mo talagang Siyempre, gusto kong... secretary vibe tayo ngayon. Oo. Teka lang, may scene ba tong gagawin namin? Parang inano mo parang nakikita office scene na. Parang gano'n ang datingan Pwede naman. Yan. So, ngayon Shari, anong mga karaniwan mong ginagawa ngayon? Nagla-livestream ako sa Facebook. Okay. Ko-content pa rin ako sa kabilang app. Sa Orange. Yes, sa Orange and Black. And mahilig kaming mag-photoshoot, gumawa ng mga short clips. Okay. Tapos nakita nga kita recently, kasama mo si Kazumi. O siyempre, hindi na naman nila albinin na kilala nila yun, di ba? Si Kazumi. So ano si Kazumi? Anong insights ng mga nakuha mo? Ano siyang klaseng tao? Ano mga kwento mo na ano? Si Kazumi ay isang Filipina. Oo. Pinanganak siya dito sa Philippines. Saan? QC? QC. And nakaka-starstruck nung una Kasi syempre iba ang adult star sa ibang bansa. Iba talaga yung itsura. Like, wow, may ganong Talaga? Meron talaga? Pero yung personality talaga, she's so humble. Sobrang humble niyang tao. And hanggat hindi mo siya tatanungin about the industry, hindi siya magsasalita. So parang chill lang siyang tao. Normal. Like, normal na tao. Ano yung mga kinuwento niya sa'yo about the industry na yung mga myths na mga kinuwento niya sa'yo, mga myth na nalalaman ng tao pero myth siya about yung industry niya? About the industry. Okay. Sa pagiging adult content creator naman, kahit sa Philippines ang tingin talaga is madumi.
at hindi nagpapatest. Sabi ni Kazumi, every shoot bago, kailangan magpa-test. Hindi lang HIV, may mga syphilis, may mga iba-ibang klaseng test pa. And also may tinatawag din na PrEP na tinitake na rin ng ibang content creator dito sa Philippines para kahit raw, walang protection, safe pa rin. Pero dapat parehas nagtitake nun. Okay. Tapos after doon, wala nang iba, wala nang mga mahirap ba daw? Nakakailang scene ba siya? Ano yung mga Sobrang hardworking niya eh. Compared dito sa Philippines, like everyday, may shoot siya. So everyday siya nakikipagbembang. May mga ganun ng instances, sobrang professional naman. And shoot pa sa production, shoot pa sa OnlyFans, sa OF. Shoot pa ng kahit saang websites. Magkano daw ang kitaan sa Amerika? Hindi niya nabanggit sa... Hindi niya nakwento. nakwento. Oo. May mga nakwento ba siyang mga tipong mga bloopers or mga blind item, yung mga, alam mo yun, mga chismis, ganon. Hindi siya ganung tao. Hindi. Kahit Pilipino, no? Oo. Hindi siya ganun tao. Siguro ang hindi ko lang makalimutan na nakwento niya, yung nakipag-collab siya sa, Unano. Oo, sa Unano. Oo. And pinakita niya sa amin yung video. Okay. Tapos sabi ko na-amaze ako, parang gusto ko rin. Gusto ko rin i-try. Dahil what special about dun sa Unano? Pag tinignan kasi natin kasi maliit sila. Oo. Kala natin is maliit din yung... Oo, pero hindi. Hindi. Wag Nung ka. nakita ko yung video, hindi. So, Okay. parang, interesting. Oo. Natuwa naman daw siya, sabi niya. Oo. Nag-enjoy Okay. siya. Okay. So, ikaw, ano yung natutunan mo sa kanya? May nabaon ka ba sa kanya na being an international star doon sa industriya nyo? Si Kazumi kasi, ang personal life niya kasi ay hindi naiiba sa mga Filipino dito sa atin. Maraming drama rin bilang Filipina eh. Maraming drama sa family, sa friends. So, ang natutunan ko sa kanya is kung ano yung gusto mong gawin eh. You just keep going. Okay. Kung ano yung gusto mong gawin para sa goals. Bakit niya daw gustong gawin yung corn? Ano yung sabi niya sa'yo? Nasabi ba niya o hindi? Hindi na. Kung paano siya nag-start, bakit daw, saan siya na-discover, wala. Hindi niya na rin nakwento. Pero may mga nabasa naman ako sa Twitter na stories about her. I think, yung nabasa ko, it's about confidence bilang babae. And yun. Sa nakikita ko sa energy niya, matalino siya, no? Yeah. Okay. So nakikita ko kasi the way yung mga guesting niya ng podcast, ng ano. Mahilig din siya sa podcast. Kaya nung time na yon na magkasama kami, lagi niyang tinatanong sa amin, saan pwedeng mag-guest ng podcast? Gusto niya next balik niya sa Philippines. Oo. Yun ang gusto niyang gawin. Nako. Kailangan lumapag siya dito. Oo. Sige, sabihan kita. Yun na nga. Nag-usap na kami ni Derek. Yan, oo. Yun na nga, kailangan. Pero balik naman tayo, tapos na tayo kay Kazumi. Punta naman tayo kay Sharinami. Okay. Si Sharinami, before doing this, what you're doing right now, ano yung gusto mo? Ano yung career mo dapat na naaay mo? Nag-online business kasi ako before. So, Okay. more on entrepreneur. Okay? And gusto ko lang talaga gumawa ng pera eh. Okay. Yun ang gusto kong gawin. And aside, bago yun, ang course ko kasi is education. At Maging hindi teacher. ako nakagraduate sa kasamaang palad. Pero up until now naman, dala-dala ko pa rin yung puso ng educator eh. So, parang Okay. in other way siguro. Anong tinitinda mo noon? Nagre-resell kami and nagre-rebrand kami ng mga lip tint before. Pandemic to. Hindi pa pandemic. Even prior. Okay, yeah. Yun ang ginagawa namin. So, buong Pilipinas, pinapadala namin. Then kami nagpiprint ng packaging. Kumukuha kami sa manufacturer ng lip tints. And kami nagpiprint, ako rin yung de-design.
Canva pa noon kasi di ako marunong, di ako marunong sa mga Photoshop. So Canva ginamit ko. Ganun yung mula umaga hanggang gabi. Yun yung ginagawa namin before. Oh. Malakas naman yung business pero nag-pandemic eh. Okay. Okay. So, ngayon, andito na tayo. What made you, ano yung nangyari? What made you start doing these videos, this industry? Okay. Nag-pandemic and wala, close lahat ng business. Close lahat. Nag-start ako gumawa ng Instagram page ko. And then, scroll, nakita ko yung mga Instagram pages na nag-feature ng mga babae. Ganon. And sabi ko, may isang website na pwedeng mag-sell ng contents. So, nagpataas ako ng followers doon. Nag-post ako ng... Nung una, ayoko pa Yung mga sexy photos, yung mga thong, yung mga bikini, ayoko pa nun. Tapos, sabi ko, paano ako makaka-survive that time? Survival talaga yung inisip ko nun. Kasi ang hirap naman talaga kumita ng pera before. And nag-start muna ako ng mga sugar daddies, sa mga chat muna. Ganun siya. Tapos hanggang sa... Nag-research ako about different kinds of fetishes and kinks. Talagang ni-research ko sa umaga, nag-google ako, sinesearch ko yung ibang website, yung top 50, top 100. Pero syempre, hindi ko kayang gawin lahat. May mga bagay na hindi talaga para sa akin. Yung mga kink. So, yun, hanggang sa nag-record lang ako gamit yung Android phone ko. Wala pa akong iPhone noon kasi wala pa Android phone, isang tripod, ilaw. Hindi pa ako marunong umungol. Okay. Kasi parang nahihiya Inaaral ba yun? Hindi ba, I mean, scripted ba yung ungol? Scripted din. Siyempre parang, kasi ako, mahilig ako sa role-playing Yun ang pinili kong niche. So, pag may role-play, mas madali ko siyang ma-portray sa sarili ko. Okay. So, pag may mga storyline na, tapos ito na, malapit na, doon ako uungol. May ganun. Pero nung una, hindi siya ganun kadali. Kasi may mga kasama ko sa bahay noon. Tapos, wala talaga, tahimik. Tapos solo ka nun? Walang partner? Wala Solo pa? lang. Okay. Yung pa lang yung mga ina-upload ko sa website. Isang website pa lang. Okay. Bago pa ako mag-public website. Bago pa ako mag-orange and black. Okay. Okay. Yun. So, doon ka nag-start sa hirap talaga. Okay. So, nung una kang nag-shoot ng scene na, alam mo na, ng bembangan. Saan siya? And paano? Paano yung feeling mo? Paano yung... Kaming dalawa yun nung partner ko, si Derek. Oo. Kinausap ko naman siya ng maayos. Si Derek, anong ginagawa nun? Sa bahay lang din siya. Okay. Naghahanap din ng racket din. So sabi ko sa kanya, why not try naman natin na magdalawa tayo. Tapos taasan natin yung presyo kasi iba ang presyohan ng pandemic, mataas talaga So sabi ko, sige, dalawa tayo. Dalawa tayo, kaya mo ba? Tapos yung una, siya, POV lang, hindi siya kita. So ako lang palagi ang awkward nung una kasi kahit partner mo pala siya, totoong partner mo siya, kailangan mo pa rin mag-act sa camera. Kasi parang scripted na siya Hindi siya totoong loving So, sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Tinanong ko siya, kaya mo ba to? Sabi naman niya, kaya naman niya. Okay. Pero yung usapan namin, tumagal din naman ng ilang buwan, ilang linggo para... Okay. Pero ikaw, Shari, ano yung hindi alam sa'yo ng mga nanonood sa'yo? Ang hindi nila alam sa akin siguro, yung ginagawa ko ngayon, hindi naman talaga yan kung sino ako sa totoong buhay. Okay. Hindi naman porket umuungol ako sa harapan ng camera o nagpapakita ng private part ko sa camera, ganun din ako na kung kani-kanino lang din ako magpapakita. Yun, At kung kani-kanino ka lang din makikipagbembang. Okay. Yun ang Sino si Shavinami sa likod ng camera? Ano siya? Isa akong mapagmahal na anak. Breadwinner ako. Sinabi mo nga sa akin dati. Oo. And mapagmahal na jowa. Okay. At ate. Yun. Yun talaga yung
Family-oriented ako. Kasi ang hirap kasi i-open sa public na adult content creator ka tapos family-oriented ka. Oo. May ganun na stigma Oh, alam ko na yung mga pwede. comment ng mga tao mamaya pagka ano. Tatanungin sa akin, yung kapatid ko kasi, 2 kapatid ko malalaki na rin So, dumaan din sila sa panghuhusga nung time na nagsisimula ako Pero kinausap ko muna sila. Actually, lahat ng family member, kinausap ko muna sila bago ako mag-upload. Diyan ako curious. Paano yung usap na nangyari? Sabi ko sa May daddy mo nandun? Wala? Actually, hindi. So, hindi present ang tatay Si mama ko mo? lang yung nag-ano sa kanya. Hindi present ang tatay mo sa buhay mo? Present naman. Pero di kami ganun ka-close Tahimik lang siya na tao. Okay. Okay. So, kinausap ko yung mama ko, yung 2 kong kapatid, na kapag may nag-leak na videos, trabaho lang yan. Okay. Yun yung sinabi ko sa kanila. Anong reaction ni Ermat? Hindi siya sumagot nung kinausap ko sila noon. Pero nung may mga nag-leak na nga na video, syempre pag andun ka na sa sitwasyon, may konting inis pa rin. Hindi maiiwasan yun. Pero kinausap ko nga siya na trabaho lang naman yun. At kilala nyo naman ako personally. Yun yung sabi ko sa kanila. Pero yun, okay naman kami. Okay. Hindi na, after nun, hindi na nag-ano sa'yo? Hindi na. Okay. Nakikita naman niya na maayos naman ako. Hindi ako napapariwara. Yung ganong bagay ba? Oo. Parang ako dati, nung mama ko din sabi sa akin, ba't tagal-tagal mo sa banyo? Sabi ko, at least hindi ako nagda-drugs. Wow. Di ba? Siguro pag ako tinanong niya ng mama ko, ba't ang tagal-tagal mo sa banyo? Sasagutin ko, nagtatrabaho ako, nagbibideo ako. Yung mga nanonood dyan, yung mga high school, mga pag nahuli kayo nagbabate ng nanay nyo, dadahilan mo, at least hindi ako nagda-drugs. Yeah. Diba? Tama, bisyo. Yun ang panlaban sa magulang Diba? So, ngayon, going back dun sa hanggang kailan mo tingin, na in love ka na ba sa industriya? Ng adult. Yes. Okay. Gusto kong pasukin siya ng mas deeper pa yung lalim. Pasukin ng mas deeper parang kung ano na naman iisipin. Okay. Mas deeper pa. Yung industriya ng ano siya talaga? Ano yung nakaka-inlove? Ano yung behind? Yung hindi alam ng mga tao? Bakit pinapasok to ng mga babae? Siguro hindi ko muna siya general. Yung walang judgment, sabihin mo. Yung walang judgment. Sa paggawa kasi ng content nito, express mo yung sarili mo Ma-express mo yung sarili mo. Sabi mo, bilang babae. Bilang babae kasi dumadaan sa iba-ibang klase ng panghuhusga physically. And syempre, mababa ang tingin sa mga babae. Gusto nila palaging lalaki ang, Tapos, aside sa self-expression, yung confidence din naman bilang babae. And ako personally, nagkaroon ako ng passion dahil nakikita ko yung sarili ko. Kasi magaling akong mag-script write. Okay. Di naman sa magaling, sorry. Di naman sa magaling. Like, Pero alam may naman. talent ka dun. May alam naman. And dito ko nabuhos yung knowledge ko nung college ako. And dun ko na-portray yung iba-ibang role na gusto ko. And syempre, freedom. Okay. May freedom, wala kang management, walang mag-uutos sa'yo ng kung anong gagawin mo para hindi ka masasakal. So magagawa mo kung anong gusto mong gawin. Pero syempre, may boundaries pa rin dapat. May mga limitation pa rin. Hindi dapat basta butas papasukin. Hindi siya ganun. Kailangan pag-isipan rin, paghandaan rin, lalong-lalo na yung lakas ng loob. Kasi lalong-lalo na sa Pilipinas, mahirap din mahusgahan ng milyong tao. Ganun, kabigat. Pero hindi siya natitinag Kahit ganun kabigat yung panghusga, hindi siya natitinag ng passion. Pag meron kang passion at hindi lang pera yung habol mo. Kasi mahirap, di ba? So ganun na yung level mo ngayon? Yes, hindi na sa pera? Gusto ko talaga na mag-film, mag-act, na paano, for example, secretary, boss, paano mapupunta sa ganitong sitwasyon to? Or Okay. pero hindi ako nagtotolerate ng mga cheating.
Kasi sa Philippines, uso ang cheating stories, tabu. Hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pero yun ang gusto kong gawin ngayon. Na-explore ko yung art. Na-express ko yung sarili ko. Okay. Yun. Alright. So, ikaw ngayon, anong masasabi mo dun sa mga taong nanguhusga? Nanguhusga kasi sila base lang sa kung anong nakikita at naririnig nila. Hindi kasi nila alam yung totoong istorya ng buhay ng tao. Lahat naman siguro tayo ganun. Di ba? Wala silang empathy. Walang ganun. Sa pinasok ko kasi ang hirap. Nag-pandemic, dumami yung adult content creator sa... Okay. Nag-pandemic, dumami yung adult content creator sa Pilipinas. And ang hirap pala nung... Sabi ko kasi sa sarili ko, wala pang nagpapakita ng mukha sa So, magpapakita ako. Ganun din Kung maglilik lang din yung videos, bakit hindi ko papakita yung mukha ko? And dapat proud ako sa kung anong ginawa ko. Kasi ginawa ko yan. Ako yung may responsibility na bakit nangyari yan. At hindi ko dapat isisi sa iba. Yun. Tama. Ano yung pinaka-comment na nasaktan ka? Ano yung comment na nung nabasa mo, grabe naman to? Parang ganon. Tapos ano yung na-feel mo? Personally, yung sasabihin na pwede ba dito na word? Yeah, please. Personally, yung nababasa ko, yung pag may involved na kasi na pamilya, yun. And yung line na baka pinag-aanuhan ka na ng kapatid mo, ng tatay mo, ng tito mo. May gano'n na ako nababasa. Okay. And nung mga unang taon, think twice naman talaga yung pinasok. Pero sabi ko sa sarili ko, andito na ako Ang hirap naman, ang pangit naman kapag bigla akong mag-back out. Ayokong mag-back to zero. Yun yung sabi ko sa sarili ko. At ayokong magpatalo sa sinasabi ng ibang tao. Okay. Pero ano masasabi mo dun sa mga nagko-comment na halimbawa, pinasok-pasok mo yan Yung mga, yung mga utak mong guminsan na nagko-comment, pinasok-pasok mo yan. Tapos pag binabasos ka, ayaw mong basusin ka, gusto mo irespeto ka. How do you answer that? Sa social media naman, hindi ako palapatol sa mga comments ganyan. Kasi alam ko naman may kanya-kanya tayong utak at kahit ayaw nila ako, physically or kahit sa trabaho ko, sa ginagawa ko, may kanya-kanya naman tayong gusto, preferences So, pinahayaan ko na lang. At hindi talaga ako yung madrama at yung mangre-rage bait pa sa mga tao na nanonood sa akin. So, sinasabi ko na lang sa kanila, kung ayaw nyo sa akin, di wag. Kasi meron pa rin naman mga nanonood sa akin, may mga gusto pa rin naman akong makita araw-araw sa social media at kahit sa ibang website. So, yun na lang yung sinasabi ko sa kanila at tinatatak. Sabi ko, hindi ko na rin sinasabi na ilagay nyo yung sapatos. Tama ba yung sasabihin nyo? Yung ganon. Hinahayaan ko na. Put your shoes on my shoes. Yes. Joke lang. Ganon. Mali. Hinahayaan ko na rin talaga. Kasi almusal, tanghalian, hapunan na ang bash So, normal na lang. Kasi pag nagpadaig ka dyan. Pero anong sagot mo? Gusto ko marinig yung ano yung masasabi mo sa kanila. Sa mga ganon nagsasalita. Anong masasabi mo sa kanila? Na ano yung sagot mo? How do you justify it? Personally, ang sasabihin ko lang sa kanila, hindi nyo naman alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Ganun na lang. Kung marami kayong oras para manghusga, ako wala akong oras para manghusga. May ilalaan ko lang yung oras ko para gumawa ng pera at mag-improve, mag-succeed sa buhay. So yun, good luck. Si Sharinami ba, ano yung mga araw-araw na pinagdadaanan niya na medyo mabigat? Ang lalim. Okay. Personal problems kasi para mas maintindihan ka nila. Why you are doing what you're doing.
Mahirap maging Sharinami. Kasi Hirap talaga. mahirap maging Sharinami. Actually, sa bahay naman, hinihiwalay ko yung Sharinami na image ko sa totoong buhay ko. Pero nalagasan na ako ng mga kaibigan. Totoo. Nilagasan na rin ako ng mga kamag-anak. Dumaan na rin sa punto na pinapahiya na nila rin ako online. Pinopost na nila yung picture ng mga kapatid ko. May mga ganun na. Tapos, pinopost sila kung saan kami nakatira dati. Andun pa rin kasi yung parents ko eh. So, yun yung, nakakagigil din. Hanggang ngayon, may mga kaibigan din ako na lumalapit, dumidikit kasi siya rin namin na raw ako. O nangungutang. Kala nila mayaman na ako kasi ganito yung ko. Kala nila may milyon na, hindi naman yung milyon, mansion, para sagutin ko lahat ng, inobliga na kasi ako ng ibang family members, so mahirap din. Typical Filipino story, no? Akala nila ganun kadali, andun yung sinakripisyo mo. Yes. Hindi nila nakikita. Totoo. Di ba na yung matindi yung sinakripisyo mo? To be fair, matindi yung, di ba? Hindi sa yung ginagawa mo hindi kayang gawin na lahat. Kahit ako hindi ko kaya. Kaya ako hindi kita ginajudge, tinatato kita as person din na kasi to be honest, matapang yan. Yung pinasok mo. Matapang talaga siya. Hindi siya kaya ng kahit na sino. Sana nga lahat ng taong nanonood, ganun din yung tingin nila. And lahat yan, again, we have iba-iba tayo ng dahilan ba't natin ginagawa yung mga bagay. Pero ikaw, kung ano yung dahilan na yun, anong isang malaking dahilan bakit ginagawa mo ang ginagawa mo ngayon? Meron akong freedom. Okay. Why do you need freedom? Ano yung nagutom ka ba sa freedom nung bata ka? O ano nangyari? Financially, mentally. Okay. And- Let's start with financially. And spiritually siguro. Okay. Lumaki ako sa hirap eh. Okay. Lumaki ako sa squatters area. Okay. And sobrang, parang section 1 ako mula elementary, high school hanggang mag-college ako. Ako yung pinaka-kulelat pagdating sa mga requirements, sa mga projects. Mhm. So, yun yung wala ako nun. Mhm. Lagi na lang problema sa bahay kung saan kukuha ng pambili ng mga project, pambaon, pamasahe. Yun ang wala ako dati. And hindi ako makapag-express ng feelings ko since sobrang strict ng parents ko rin. Hindi ako pinapalabas ng bahay, sasabihin sa akin ng mama ko, masisira yung balat mo eh. May ganun na. May mga ganun na. So, lumaki akong introvert. Introvert pa ako nito. Hindi ako mabilis. Mahirap talaga gawin sa'yo yan. Papagawin mo yan dahil introvert ka. So nasanay ako nung nag-pandemic sa loob ng kwarto, harapan ng camera. Mas open ako. Okay. Tapos yung ngayon, mentally, ano yung freedom na hinahanap mo mentally? Yung aside sa financial, yung peace din. Na hindi ka na lalait-laitin ng ibang tao. Okay. Na nabibili ko kasi kung ano yung gusto ko eh. Okay. Nagagawa ko na rin yung mga bagay na hindi ko magawa dati. At dahil sa work na to, nakapag-explore pa ako ng mga pwede ko pang kayang gawin. Hindi lang basta sa kama, may mga bagay pa. Oo. Natawa ako doon. Oo nga. Natawa ako doon. Okay. Diba? Yun naman eh. Di lang basta sa pagsubo at kung ano man. Di ba? Oo. May ibang bagay pa na okay din Okay. Yung past din. Pero sa nakikita mo, yun ba yung lahat ba to dahil sa pera? Hindi rin eh. Hindi na rin. Kasi sa nakikita ko, the main reason na hindi kita kinokontra dyan is because nakikita ko gusto mo yung ginagawa mo. Passion mo na siya. So, kukontrahin kita kung ginagawa mo yan para sa pera. Kasi ibang motivation yung pera. Kasi madaming paraan para kumita, alam naman natin, ng pera. Di ba? Pero dahil passion mo yan, ano na talaga yan? Kumbaga yan yung siguro purpose mo sa buhay.
O o baka nandyan talaga. Yung hinahanap mo, nandyan ba? Yung hinahanap mo, sabi mo, at peace ka. Pag Pero kasi, ito rin naman yun. Yung bashing ba, okay ka na dun. You made your peace with it. Okay na. Pati sa panghuhusga ng ibang tao, you made your peace with it. Okay na ako ngayon. Okay. I'm mentally okay na ngayon. At pasalamat ako sa partner ko kasi siya ang lagi kong nakakausap eh. Kung ano mga dapat kong gawin. And alam naman din niya kung gaano ako, umiiyak din ako. May mga ganyan Siyempre. moments na nabu-burn out din ako. Kasi akala nila bilang content creator na katulad ko, akala nila, tara, bembang na tayo, video, okay tapos. Hindi siya ganun eh. Pag ginawa mo siyang at tinignan mo siyang business, hindi na siya ganun. Meron ng content planning, meron ng script writing, meron ng posting, scheduling, editing. Kasi dalawa lang kami actually. Hindi pa ako kumukuha ng team to do that. And syempre, kailangan ko pa rin ayusin yung branding na pinasok ko. May ganun na siya. Imagine that, akala mo bembangan lang. Hindi na pala siya ganun. And syempre, meron din emotional labor na tinatawag. Hindi, may mga moment na stress ako, pagod ako, pero kailangan kong ipakita sa tao na okay ako. Lalong-lalo na sa work na to. May mga moment na nagvi-video, aatakihin ako ng nagpapanik ako or may mga ganun. Okay. So, pero pag worst na, di ko na pinipilit. Sinasabi ko agad. Pero may Okay. mga ganun din na moment. Ano yung pinaka masakit na sinabi sa'yo ng kaibigan or kamag-anak nung nalaman nila yung ginagawa mo? Hanggang dyan ka na lang. Ganun. Naman talaga eh. Ano yan? Family yan? Nagsabi sa'yo? Bayaran ka pala. May mga ganun na. Family. Dati pa? Ano to? Tito? Tita? Tita, mga ganun. Mga kamag-anak ng papa ko. Yung mga di talaga nakakaintindi na kasi may typical Filipino mindset na ang ipipraise lang is yung mga nakagraduate. Yung mga nakapagtapos ng pag-aaral. Yun lang yung rerespetuhin nila eh. Pag mga ganito, hindi nila kayang respetuhin. Oh, Bilang well, tao. masyado tayong, ang Pilipino kasi masyadong conservative na nagiging hipokrito na. Yes, hipokrito. Oh, nagiging na. Like for example, divorce, ayaw aprobahan kasi para daw ma-preserve ang pamilya. Eh, paano yung binubugbog? Kaya nga. Kaliwat kanan naman yun ng bababae. Hindi na sila masaya. Tapos walang divorce. It's only making things worse. It's existing. Why not let's just accept it and regulate it if Yeah. ever. Diba? Tsaka nandyan na yan eh. Nandyan na yan eh. Yung hindi na mawawala yan. It is what it is. Depende na lang siguro sa tao kung paano niya, kung gusto niya or kung ayaw niyang panoorin. Kung ano man, nasa magulang din. Kung mga bata. Kaya nga natatawa ko yung sinasabi. Ang internet daw, baka daw may napapanood ng mga bata, nasa magulang yun eh. Magulang eh. Nasa magulang pa rin yan. Kasi yun yung sinasabi ng mga kaibigan ko na may mga anak. Kaya Oo. lumayo sila sa akin. Kasi baka i-search daw ako one day. Kaya sila lumayo sa akin. Baka maging masamang impluwensya pa raw ako. Pero ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, choice ko to eh. Yun yung sabi ko, choice ko to eh. May kanya-kanya tayong pinagdaanan. And for sure naman, kung ayaw mo yan mangyari sa anak mo, gawin mo yung part mo as parent. May isang usual na comment din na gusto ko ikaw sumagot. Paano balang araw mapapanood yan ng anak mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Sa magiging anak ko, Oh. If you have plans of having kids, ano masasabi mo sa anak mo? Paano mo siya i-explain? it's just work. Okay. It's just work. And i-explain ko siya ng malalim na naging professional ako sa trabaho ko. Hindi ako nag-cheat. Hindi ako nagkaroon ng feeling sa ibang mga nakapartner ko. Hindi ko hinayaan na mapunta lang sa wala yung mga kinita ko. Hindi ko hinayaan na masira ako para, alam mo, kung mangyari man, na dumating man yung point na ganun,
sasabihin ko sa kanya na kung ngayon, sabihin na natin kung ngayon mabuntis ako tapos next year may anak na ako. Sasabihin ko sa kanya, para sa'yo rin to eh. May, hindi naman porket content creator eh, wala na ring alam, walang financial literacy. Kailangan bilang tao mag-aral din sa ganung bagay kasi sayang naman yung perang pumapasok. And yun din yung sinasabi ko sa ibang content creator na mag-invest din, mag-aral, mag-self-study about businesses. Totoo naman. And kailangan ikut kasi hindi naman ako habang buhay na ganito kabata eh. So, kung ano yung makakaya ko, ibibigay ko yung todo ko para pag nagkaanak ako, mabibigay ko kung ano yung mga bagay na hindi ko natamasa nung bata ako. Tama. So ito ba, mare-recommend mo ba siya na maging career ng mga babae? No. 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 Okay. Why? Sabi ko nga, kung magiging career hindi, it's a choice eh. Depende sa naranasan mo, sa sitwasyon mo. Hindi lang babae, siguro sabihin na natin yung mga kabataan. Then, kung may opportunity kayong mag-aral, makapagtapos ang pag-aaral, sa future ipupush ko yan eh. Mag-aral kayo, huwag kayong Kung hindi ito para sa inyo, kailangan kasi paghandaan nyo eh. Kung gusto nyo to, and then go. Pero gawin mo siya as serious. Hindi mo siya dapat gawing biro na, okay, nakabenta ako ng content, may kinita ako, tas lulustayin ko lang pang inom or pang bili ng luho, tas content ulit. Yun kasi nakaka-burnout eh. So kapag sa ibang babae naman, ang hirap yung risk eh. Ang hirap pag ngayon maraming mga content creator na babae na iba-iba yung partner. May mga nababalitaan ako na bugbog, na hawa ng sakit. Kasi wala silang knowledge. Yung knowledge about din sa industry, no? Sa industry. Pati sa pag-aalaga ng sarili. Tsaka ang standard sa Pilipinas, napakababa pa. About what? Doon sa mga, kung magkakaroon ng industriyang ganito sa Pilipinas, napakababa pa. Well, Di ba? Yung facilities natin, health nga natin ng hindi natin maayos-ayos eh. Oh. Pero, halimbawa lang, may lumapit sa'yo, batang babae. And then gusto niyang maging ganito. Maging content creator din. Anong sasabihin mo sa kanya? alam mo, hindi madaling pagpiestahan ang katawan. Kasi andun yung mabilis ka mahusgahan pag katawan na agad yung ipapakita mo eh. Sa Pilipinas, magiging maliit yung tingin sa'yo pag katawan ang ginagamit mo. And sabi ko nga kanina, if may opportunity ka na makapagtapos ng pag-aaral, tapusin mo, kumuha ka ng magandang trabaho. Tapos sabay mo i-explore kung ano pa yung gusto mong gawin. Pero kung para sa pera, mahirap ma-burnout, mahirap makalabas kapag para sa pera lang. Kasi yung ginagawa na content dito, hindi siya yung, although may consent naman lahat eh, pero kapag scripted, wala naman talaga tong feelings eh, hindi ka naman talaga, mostly naman ng content na ginagawa ko, hindi ako nalilibugan. Nasasatisfy ako kasi nakagawa ko ng magagandang anggulo. Pero pag para sa pera, wag na. Wag na. Marami pang ibang paraan. And if you need help, humingi ka sa mas nakakatanda sa'yo na may alam. Mahirap maging rebelde bilang bata. Okay. Pero ngayon ikaw, Shari, ano yung one thing na gusto mong ma-take away ng mga nanonood ngayon about sa'yo or about sa industry or whatever, bahala ka na. Kung ano gusto mong matutunan nila sa'yo na, alam mo yun, ma-take away nila sa episode na to. Okay. Bilang Sharinami, siguro marami na akong mga content na nilabas. Hindi lang about sa kama, meron din akong mga content about sexual health, sexual wellness, sex education.
Kasi ayoko rin naman na puro tayo bembangan tapos wala tayong natututunan. Actually, nag-start to ng... Tawa siya. Natawa ko. Tama ka naman. Actually, Tama. nag-start to nung mga nag-endorse na ako ng mga adult toys eh. So, nagkaroon ako ng interest na, hindi pala masama gumamit ng mga toys eh. Ng toys. Nakakatulong din pala siya sa sarili mo kung mag-single ka or nakakatulong din pala siya sa relationship mo with your partner, nagkakaroon kayo ng maayos na communication. So, ganun, bumukas yung mind ko about mga sexual health and wellness dahil sa pag-promote din ng mga ganong product. And yung stigma rin sa paggamit ng condom and contraceptive pills, no? Kasi bilang content creator, ang pangit naman mabuntis ka, di ba, ng unexpected. So, kailangan din namin mag-take ng mga ganyan, ng contraceptive pills. So, ang masasabi ko lang din sa mga gustong pumasok at saka yung mga nandito na, kailangan nyo kausapin araw-araw yung sarili nyo kung gusto nyo ba talaga to. Yes. May mga ganun eh. May ganun din na, may mga kaibigan ako na nawiwindang na. Actually, ang worst pa niya, may mga kaibigan ako nagtitake ng drugs. Ooh. Na nasa industry. Hindi man sa paggawa ng content, may mga kaibigan din akong mga escort, may mga ganun din. So, sabi ko, pag hindi para sa inyo, wag na. Wag nyo na pasukin kasi hindi siya basta sex lang eh. Hindi siya basta bembangan lang eh. Hindi nila alam binapasok nila no? Kailangan dapat alam talaga. Kailangan meron kang roadmap, meron kang plano. May mga next step ka na gagawin sa buhay. Kasi mahirap din naman maging, siya rin namin ang hirap. Ayoko kasi talaga ng maging viral. Yun yung sabi ko, ayokong sumikat. Gusto ko lang gumawa ng content. Ayokong maging kaso, famous. kaso naging famous ka na. Gusto ko maging consistent sa paggawa ng content. So kaya siguro tumagal din ako ng ilang taon din. Gusto ko lang masustain yung ginagawa ko. Dahil mahal ko na rin yung ginagawa ko eh. And with the support of partner din. Sa mga batang babae na nanonood ngayon, anong mga ma-advise mo sa kanila? Ulit? Okay. Hindi, yung sinabi ko kanina, yung gustong magganon. Pero yung mga batang babae in general ngayon, na kahit gusto mo or hindi mo gusto magganto, anong ma-advise mo sa kanila? Okay, hindi muna sa industry. Ang masasabi ko sa kanila, sa mga batang babae, kahit sa mga batang lalaki na rin, marami kasing mga batang babae na naaabuso. Tsaka nare-rape. Tapos napagsasamantalahan ng kahit nga kamag-anak eh. So, kapag huwag niyong pahawak yung private part niyo kung kani-kanino, dapat kayo lang. Totoo. Yun lang. Dapat magulang din ang magturo nun. Magulang din dapat ang magturo at dapat talaga may sex education tayo eh. Para aware sa kung ano man ginagawa ng mga matatanda, kung pang matanda lang. Pero yun ang pinaka-main concern ko kasi natatamaan ako kapag may mga batang binibenta yung mga pictures online. May mga ganun akong, kasi ayoko rin naman na bigla na lang akong masisi online eh. Na dahil kasi rin namin, kaya may mga ganyan eh. May mga minor, may mga magulang na nagbibenta. Baka bigla kami mabasang ganito. Takot ako na masisi ng ibang tao. Ang sasabihin ko lang is, kasi choice ko to and path ko. Pero... Tsaka it's not right. Totoo naman, hindi siya tama. Naaawa ko sa mga ganong mga pangyayari bilang bata. Tapos, sasabihin ko na sa'yo, Tio Bray, yung nangyari kasi sa akin, 16 years old ako na ganon kasi ako. Nagganon ako. Sino? Kamag-anak siya ng nanay ko sa isang reunion. Alam na ng nanay mo yan? Nalaman niya late na. Okay. Asa na siya ngayon? Anong ginawa mo? Asa na siya ngayon? Ganun pa rin yung ginagawa niya. Ano pa rin siya sa mga foreigner. Sugar daddy, ganun. Pero para sa akin, wala pa akong, hindi pa mulat eh. Pag inaalala ko siya, parang sobrang
Kasi reunion yun, tapos okay gawin mo to, tapos yun ay naalala ko. Ang naalala ko lang siguro doon yung kausap ko na foreigner, mabuhok daw ako. Mag-shave ka next may ganun na. Okay. So parang binenta ka nito. Online. So, yun yung mga ko pag may mga bata tayong pinag-uusapan. Ang hirap sana hindi mangyari sa kanila kung ano yung nangyari sa akin ng bata ako. Although itong work ko ngayon, it's a choice. Pero may ibang work pa naman. Pero it's a choice. Yun lang yung masasabi ko. Pero pag may mga ganun na sitwasyon na ibibenta ka, Hindi tama. takbo ka or magsumbong ka sa police. Kasi hindi ako nagtotolerate ng minor. Ayoko ng mga child pornography. Ayoko rin ng ganun. Tama naman. Tama naman. So ako, thank you, Sherry Nami, sa pag-guest mo. Madaming natutunan yung mga nanonood sa atin ngayon. Anong gusto mo i-promote? Anong gusto mong i-follow sa kanila? Sabihin mo kung saan kanila mapapanood. Ayun, lagi ko sinasabi sa kanila na iisa lang yung Facebook page ko at Sherry Nami only. Ayan, maraming salamat sa 1 million followers. Hindi ko akalain na maraming po follow sa akin, and Instagram ko at Sherry Nami TV. YouTube ko, meron akong YouTube pero at Sherry Nami Shy, and Twitter ko at Sherina Shy. Yan. And syempre, if gusto nilang makakita pa ng ibang art dun na ginagawa ko dun sa Orange and Black app. Gumagawa pa rin naman pero hindi na ganun kasi more on business muna tayo ngayon. Ibang business. Matinding yan. Pero may tanong pala ako bago tayo magtapos. Ano mas importante sa'yo? Bango, itsura? Wala. Bango. Yan. No, bango. Speaking of bango, ipapasubo ko sa'yo ang Picotin. Papasubok. Okay. Ayan. Picotin Padrino ni Tio Bry. Ayan, ito yung pabango. Papatest ko sa'yo, Shari. Gusto kong malaman mo yung Picotin Padrino. Yan. I-spray mo and then sabihin mo sa akin amoy. Honest review. Parang ganito yung mga... Joke lang. Go, Diretso! Diretso. Ako Okay. May naalala ako. Ano? Madilim yun kaya naalala ko bango lang Oo. Pero mabango siya as in Napanlalaki to. Oo, panlalaki. Masarap mag-Netflix and chill. Yan, Netflix and chill. I-rate mo from 1 to 10, tingin mo. 10. Ay? Marami ng senaryo sa utak ko pag nakagamit nito Aray ko, ano yung isang senaryo? Sabihin mo. Aside sa Netflix and chill, siguro yung mga late night talk, long ride, nagde-drive, tapos ito yung maaamoy. Akala ko yung long nira-ride mo. Pwede rin. Oo. Mabango. Mabango Lalo na sobra. kapag naging close kayo sa isa't isa. Nako, yan ang pabango ni Derek. Ano yung gagawin mo sa kanya? Ay, kakandong. Naku po. Kakandong Uupuan o sasaktan? Upo. Step by step. Yan. So ako, maraming salamat, Shari. Maraming salamat sa mga nanood. Kung gusto mo nito, mag-subscribe ka dun sa channel. Again, Picotin Perfume ni Tio Bry, available sa TikTok, Shopee, at syempre sa Facebook. Mabibili nyo rin yan. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Ito nga pala si Tio Bry. Ito si Sherry Nami, Tio Bry Podcast. See you on the next video. Thank you. Hi. Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw